naman si Kiria sa alok ni Annabel at sinabi niyang talagang aasahan ba nitong maniniwala siya sa sinasabi nito sa pagkakataong yun. Ngumiti lamang si Annabel at sinabing taos-puso ang lahat ng kanyang sinasabi, bago niya biglang tanungin si Kiria kung maaari ba silang magsimulang mag-date mula sa araw na iyon. Labis namang nagulat si Kiria at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, kaya agad niyang tinanong si Annabel kung ilang taon na ba ito. Pagkarinig nito ay tila nainis si Annabel at sinabi na hindi raw magalang na tanungin ang isang babae tungkol sa kanyang edad. Walang pakialam namang sumagot si Kiria na wala siyang interes na makipag-date sa isang taong sapat ang edad para maging kanyang ina. Agad namang sinabi ni Annabel na pag-isipan niyang mabuti ang kanyang desisyon dahil kung kakampi niya ito, magiging napakadali para sa kanya na harapin ang anumang panloob na kaguluhan sa kanyang pamumuno. Ngunit hindi pa rin nagbago ang isip ni Kiria at nanatili siyang tumatanggi dahil lamang sa edad ni Annabel. Dahil dito ay sinabi ni Annabel na tigilan na nila ang usapan tungkol sa kanyang edad dahil may hangganan din ang kanyang pasensya. Agad namang sinabi ni Kiria na kung ganoon ay tigilan na rin ito ang walang kabuluhang pagpapanggap, dahil alam naman niyang ang tunay nitong plano ay gamitin siya bilang puppet emperor, habang si Annabel ang magiging empress, at pagkatapos ay unti-unti nitong sasakupin ang buong Avalon. Tinanong pa niya kung hindi ba yun ang tunay na plano ni Annabel. Biglang natahimik si Annabel nang marinig yun at dahan-dahan siyang tumayo bago amining talagang mahilig siya sa kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan namang hinawakan ni Kiria ang kanyang espada, hinugot ito mula sa kaluban, at matatag na sinabi na kung ganoon ang kanyang layunin ay talagang hindi siya papayag at hinding-hindi yun mangyayari. Agad niyang inatake si Annabel gamit ang isang napakalakas na slash at sumambulat ang apoy mula sa kanyang espada patungo rito. Labis namang nagulat si Annabel dahil hindi niya inasahang bigla siyang aatakihin ni Kiria. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap at tuluyang nawasak ang malaking batong kinatatayuan ni Annabel, dahilan upang kumalat ang mga debris sa buong paligid. Sa tindi ng impact ay kumapal ang alikabok, kaya itinaas ni Kiria ang kanyang espada upang harangan ang mga tumatalsik na debris. Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang nangyari pagkatapos nito. Ang tanging napunit lamang pala kay Annabel ay ang kanyang damit. Nakangiti namang sinabi ni Annabel na hindi niya maaaring hayaang masunog pa ni Kiria ang kanyang damit dahil wala siyang suot na panlabas na saplot sa ilalim nito at hiniling niyang mag-ingat naman ito. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, dahilan upang lalo lamang mailang si Kiria sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Annabel na bagay raw ang ganoong pananamit kapag gusto niyang maramdaman ang malamig na hangin sa paligid. Pagkatapos ay pabirong sinabi ni Annabel na magiging mabait na lamang siya kay Kiria at tigilan na nito ang pagrereklamo. Ngunit nang makita ni Kiria ang malakas na hanging umiikot sa paligid ni Annabel ay agad siyang naging seryoso. Napansin niyang nagbago ang air pressure sa paligid at tila naging mas compressed ang hangin. Wala ring naiwan na bakas mula sa kanyang naunang pag-atake, ngunit ramdam niyang may kakaibang nangyayari. Maya-maya ay napansin niya ang isang spirit na nakatayo sa tabi ni Annabel. Bigla niyang naalala ang kanyang responsibilidad at napagtanto niyang hindi siya maaaring basta gumawa ng kahit anong gusto niya sa kasalukuyang sitwasyon dahil responsibilidad niya ngayon si Sir Kane. Agad niyang tinawag si Charcoal at bigla itong lumitaw sa kanyang balikat. Hiniling ni Kiria na tulungan siya nito, ngunit nagtatakang nagtanong si Charcoal kung ano ang gusto niyang gawin nito. Samantala, nagtaka rin si Annabel kung bakit nakatayo lamang si Kiria na para bang wala itong balak kumilos. Tinanong niya ito kung siya na ba ang susunod na aatake, ngunit nang hindi siya pansinin ni Kiria ay lalo siyang nainis at sumigaw na hindi siya basta tatayo lamang at hahayaan itong patuloy na umatake. Agad siyang nagpakawala ng isang malakas na atake gamit ang hangin. Ngunit mabilis itong sinalag ni Kiria gamit ang kanyang espada. Napagtanto niyang napakapanganib ng kakayahan ni Annabel, kaya agad niyang sinabi kay Charcoal na gumawa ito ng paraan at tinanong kung wala ba itong ibang kayang gawin. Sandaling natigilan si Charcoal bago simpleng sumagot na ang galing lamang nito ay kumain. Lalong nainis si Kiria at halos maiyak sa inis habang sinasabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin at tigilan na nito ang kakaisip tungkol sa pagkain, sa kanya tinawag itong pasaway. Hiniling niya kay Charcoal na gamitin na lamang nito ang Black Flame na ipinakita nito noong nakaraan. Agad namang ipinakita ni Charcoal ang tunay nitong kakayahan.
Sa halip na labanan ng hangin ni Annabelle, sinimulan nitong higupin at kainin mismo ang hangin ginamit nito sa pag-atake kay Kyria hanggang sa tuluyan nitong maubos ang buong atake. Labis namang nagulat si Kyria nang makita ang ginawa ni Charcoal at hindi siya makapaniwalang kaya nitong kainin maging ang ganitong uri ng mana. Maging si Annabelle ay hindi rin nakapaniwala sa kanyang nakita at kitang-kita ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Dahil dito ay napatanong si Kyria kung kaya rin bang kainin ni Charcoal ang iba't ibang uri ng mana. Ngunit bigla namang may naalala si Kyria. Napaisip siya at sinabi na ng kainin ni Charcoal ang kanyang apoy ay black flame ang inilabas nito, kaya naisip niya kung ano kaya ang mangyayari kapag hangin naman ang kinain nito. Makikita naman si Charcoal na tila nilalasap muna ang hangin na kanyang kinain bago niya ito tuluyang ibuga patungo sa espada ni Kyria. Biglang lumabas mula rito ang isang kakaibang itim na hangin, dahilan upang magtaka si Kyria kung ano ang maitim na hangin na yon. Napansin niya na mas malakas pala ang impact nito kaysa sa kanyang inaasahan at wala rin itong nagiging collision sa kanyang sariling mana. Maya-maya ay makikitang tila sumanib ang itim na hangin na ibinuga ni Charcoal sa apoy na bumabalot sa kanyang espada. Dahil dito ay napaisip si Kyria na kung kaya niyang gamitin ang iba't ibang attribute sa ganitong paraan, hindi ba't sobrang lakas at halos unfair na ng kakayahan niyang ito? Bakas sa mukha niya ang matinding tuwa dahil sa kanyang natuklasan. Samantala, nang makita ito ni Annabelle ay napakagat siya sa kanyang mga ngipin at napabulalas na talagang nakakabaliw ang kanyang nasaksihan. Makikita naman si Kyria na mahigpit na hawak ang kanyang espada, na ngayon ay napapalibutan ng pinagsamang kapangyarihan ng apoy at itim na hangin. At handa na siyang harapin si Annabelle. Mula naman sa itaas ng malaking batong kinatatayuan niya kanina ay dahan-daang bumaba si Annabelle gamit ang kanyang kapangyarihan sa hangin. Kasabay nito ay biglang lumitaw sa kanyang tabi ang kanyang wind spirit. Nang makita yun ni Kyria ay agad siyang naging alerto at napagtanto na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang Spirit Monarch of Wind, kaya napagpasyahan niyang ilabas agad ang buong lakas niya mula sa simula. Walang kabog-abog na mabilis na kumilos si Kyria at gamit ang kanyang bagong kapangyarihan ay agad niyang inatake si Annabelle. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit dito ay agad na tinawag ni Annabelle ang kanyang puting lobo na si White Wolf, na tila alam na agad kung ano ang susunod nitong gagawin. Binuka nito ang bibig at naglabas ng isang tila bowl ang enerhiya na inihanda nito bilang counter-attack kay Kyria. Mabilis nitong ibinuga ang enerhiya patungo kay Kyria, ngunit nagawa naman niya itong salagin gamit ang kanyang espada. Habang hinaharangan niya ang atake ay naalala ni Kyria ang mga itinuro sa kanya ni Sir Kane at sinabi sa kanyang isip na kailangan niyang basahin ang daloy ng kanyang kalaban at intindihin ang flow ng bawat atake. Matapos niyang masangga ang atake ay agad niyang itinaas ang kanyang espada at nagpakawala ng isang napakalakas na slash attack. Sumambulat ang apoy at mabilis itong tumungo kay Annabelle, dahilan upang magulat ito at hindi makapaniwala sa lakas ng ipinakitang atake ni Kyria. Agad niyang tinawag ang kanyang wind spirit na si White Wolf at malakas na tinanong kung ano ang ginagawa nito. Walang pag-aalinlangan namang kumilos si White Wolf at direktang hinarap si Kyria. Nagbanggaan ang kanilang mga atake at sa sobrang lakas ng impact ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na halos wasakin ang buong paligid. Kumalat ang mga debris at tumalsik ang mga bato sa iba't ibang direksyon. Napaatras naman si Annabelle dahil sa matinding air pressure na dulot ng banggaan ng atake ni Kyria at ng wind spirit. Agad niyang tinawag si White Wolf at nag-aalalang tiningnan ang kalagayan nito. Lalong lumaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagulat. Nang makita niyang nanginginig ang kanyang wind spirit at tila nasunog ang buong katawan nito, habang makikita pa rito ang mga bakas ng apoy na nagmula sa atake ni Kyria. Dahil dito ay lalo namang nagalit si Annabelle. Bigla siyang nagpakawala ng kakaibang agos ng hangin habang itinataas ang kanyang kanang kamay at iniipon dito ang napakalakas na puwersa ng hangin hanggang sa makabuo siya ng isang napakalaking aipo-aipo. Galit niyang sinabi kay Kyria na napakalakas naman ang loob nito para saktan ang kanyang wind spirit. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang aipo-aipo patungo kay Kyria bilang isang napakalakas na pag-atake. Agad namang hinigpitan ni Kyria ang pagkakahawak sa kanyang espada at naghanda para salubungin ang paparating na atake ni Annabelle. Kahit alam ni Kyria na napakalakas ng paparating na atake ni Annabelle,
Ginamit niya ang bago niyang kapangyarihan at agad na nagpakawala ng isang malakas na slash attack upang tapatan ito. Nagulat naman si Annabelle sa ginawa ni Kiria at napaisip na talagang hindi kapanipaniwala ang batang ito. Noong una ay balak lamang niyang takutin si Kiria at tapusin na agad ang laban. Ngunit napagtanto niyang magiging mahirap na pala itong tapusin ng mabilis. Nais pa sana niyang sorpresahin si Kiria sa ibang paraan, ngunit ngayong sugatan na si White Wolf, lalo lamang magiging mahirap para sa kanya kung haantong ito sa isang matagalang labanan laban sa hindi pa niya kilalang authority. Dahil dito ay napagpasyahan niyang tapusin na lamang ang kanilang laban at malakas na sinabi na dito na nila ito tatapusin. Nagulat naman si Kiria at nagtaka kung bakit bigla na lamang ganoon ang sinabi ni Annabelle. Kaya tinanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Napabuntong hininga si Annabelle at ipinaliwanag na wala rin namang magiging pakinabang sa kanilang dalawa kung patatigilan pa nila ang laban. Habang sinasabi yun ni Annabelle ay unti-unting naglaho ang kanyang katawan at sa isang iglap ay bigla siyang lumitaw mismo sa harapan ni Kiria. Agad siyang lumapit at iniunat ang kamay upang hawakan si Kiria, dahilan upang mapansin nito ang kanyang ginagawa at mapansin din ang paglapit niya sa mukha nito. Nang tuluyan ng mahawakan ni Annabelle ang kamay ni Kiria ay lalo pa siyang lumapit at pabirong sinabi kung ganoon din ba ang nararamdaman nito, handsome young master. Lalong namula ang mukha ni Kiria dahil sa ginagawa ni Annabelle at agad niyang tinanong kung ano ba talaga ang binabalak nito. Ngumiti lamang si Annabelle at sinabi na wala naman siyang binabalak. At sa simula pa lamang ay hindi naman ganoon kalaki ang kanyang dahilan sa pagtulong sa Rebel Army. Biglang nainis si Kiria at mabilis na tumalon palayo kay Annabelle habang sinasabing kumikilos ito na parang gusto siyang patayin at ngayon ay gusto nitong paniwalain siyang wala lang itong binabalak. Tinanong niya kung bakit pa nito kailangang umabot sa ganoon. Sandaling natahimik si Annabelle bago tahimik na sinabi na gusto lamang niyang makauwi. Nagtaka naman si Kiria sa sinabi nito at hindi niya agad na unawaan ang ibig sabihin. Dagdag pa ni Annabelle na kung hindi lamang dahil sa napakalakas na ama ni Kiria, matagal na sana siyang nakabalik sa kanyang tahanan. Nang marinig yun ni Kiria ay may naalala siya tungkol sa nakaraan ni Annabelle. 20 taon na ang nakalipas, si War God Draxia Bell Grace at ang kanyang 10 na anak na si Annabelle Grace ay sumalakay sa tahanan ni Duke Agnes upang patayin ang Empress Dowager. Makikita noon ang ina ni Joshua na si Lucia, na labis na natakot nang biglang dumating ang mga sumalakay. Narinig din ng mga kabalyero sa labas na nagsasabing nararamdaman nila ang enerhiya ng isang assassin at inuutusan ng lahat na hanapin ang killer. Sa huli ay nasawi si Draxia matapos siyang labanan at mapatay ng emperador, habang si Annabelle Grace naman ay naging isang wanted fugitive sa buong buhay niya. Habang nakatingin kay Annabelle ay napaisip si Kiria na noong una ay inakala niyang sinusubukan lamang nitong lituhin siya, ngunit ngayon ay hindi na niya maramdamang nagsisinungaling ito. Kaya muli niyang tinanong si Annabelle kung yun ba ang dahilan kung bakit siya sumama sa Rebel Army. Tapat namang sumagot si Annabelle na oo, dahil sinubukan niyang gamitin ang kaguluhan upang makapasok sa Avalon. Ngunit sinabi rin niyang kung tutulungan siya ni Kiria, maaari pa niyang pag-isipang lumipat sa panig ng Central Army. Napaisip si Kiria sa narinig niyang paliwanag bago siya muling nagtanong kung libre ba yun. Labis namang nagulat at tila natarante si Annabelle sa tanong ni Kiria. Agad namang sinabi ni Kiria na sinusubukan lamang siyang gamitin ni Annabelle upang makapasok sa Avalon at hindi yun mangyayari dahil nakita na niya ang buong plano nito. Tila nadismaya naman si Annabelle dahil napagtanto nitong nabasa ni Kiria ang kanyang pakay. Ngunit bigla niyang binanggit ang tungkol sa Sword Emperor at tinanong kung hindi ba interesado si Kiria na malaman ang tungkol kay Duke Tremblen. Nagulat naman si Kiria nang marinig ang pangalan nito at nagtaka kung bakit bigla itong binanggit ni Annabelle. Dagdag pa ni Annabelle, hindi ba gusto nitong malaman ang kinaroroonan ng lalaking minsang humabol sa kanya at pagkatapos ay bigla na lamang nawala. Sumagot naman si Kiria na si Duke Tremblen ay tuluyang nagkulong at umiwas sa mundo matapos mawala ang emperador. Nang marinig yun ni Annabelle ay muli siyang lumapit kay Kiria at sinabi na tama yun dahil siya mismo ang hinahabol ni Duke Tremblen sa utos ng ama ni Kiria. Sa loob ng 10 taon ng walang tigil na paghahabulan nila, sinabi niyang sino pa ba ang mas makakaalam kung nasaan ito kundi siya mismo.
Napaisip naman si Kyria at naisip na kung babalik si Duke Tremblin sa ganitong kagulong sitwasyon, magiging malaking tulong ito sa kanilang panig. Gayunpaman, nagduda pa rin siya kung sapat na dahilan ba yun upang basta niyang tanggapin ang isang witch na may bounty sa ulo. Naisip niyang dapat ay may mas magandang paraan para gawin yun, kaya sinabi niyang gawin na nila ang isang kasunduan. Nang marinig ni Annabel ang pasya ni Kyria ay labis siyang nagulat at bakas sa kanyang mga mata ang tuwa dahil hindi siya makapaniwalang pumayag ito. Masayang tinanong niya kung ibig bang sabihin ay maaari na siyang pumunta sa Avalon. Agad namang sumagot si Kyria nang hindi habang itinutok ang kanyang espada sa leeg ni Annabel. Ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring tanggapin ito batay lamang sa hindi pa tiyak na impormasyon. Dahil kung basta niya itong palalayain, maaari itong maging kalaban nila sa hinaharap. Kaya bukod sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Duke Tremblin ay kailangan din itong ibigay ang susunod na 10 taon ng buhay nito at maglingkod sa kanyang tabi hanggang matapos ang panahong iyon. Labis namang nabigla si Annabel at sinabi na sobra naman yun dahil para na siyang tinatrato bilang isang maidservant. Ngunit sinabi ni Kyria na hindi ba't ang pananatili sa bansang ito ang tunay na layunin ni Annabel at tutulungan lamang niya itong makamit ang pangarap na yun kasama niya. Kaya bakit naman ito kailangang mataranta ng ganoon? Lalong nainis si Annabel at tinawag si Kyria na hindi kapani-paniwala, bago galit na tawagin itong isang maliit na pasaway. Tumalikod naman si Kyria at nakangiting sinabi na bibigyan niya ito ng oras para pag-isipan ang kanyang alok at pinayuhan itong pag-isipang mabuti. Nang lingunin niya si Annabel ay napansin niyang tila lubusan na itong napanghinaan ng loob at napaisip si Kyria na mukhang napamahalaan na niya ng kaunti ang witch. Samantala, makikitang nakaluhod at lupaypay si Annabel habang tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang sinapit. Paulit-ulit niyang iniisip kung isa na ba talaga siyang maid at kung ano nga ba ang isang maid, lalo na't 10 taon pa ang kailangan niyang paglingkuran. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya at sinabing gusto na niyang umuwi. Patuloy pa rin niyang iniisip na para makauwi siya ay kailangan muna niyang maging maid, kaya kung ano-ano na ang sinasabi niya habang tila nawawala sa sarili. Hindi na lamang siya pinansin ni Kyria at sinabi niyang huwag muna nilang intindihin si Annabel. Sa halip ay tinawag niya si Charcoal at tinanong kung ano ba talaga ito. Masayang sumagot si Charcoal na Charcoal ang pangalan nito. Agad namang sinabi ni Kyria na siya lamang ang nagbigay ng pangalang iyon dito at tinanong kung hindi ba ito isang alagang nilalang ng isang demon god. Nagtaka naman si Charcoal at tinanong kung ano ang demon god, bago pa ito magtanong kung isa ba yung inumin dahil mahilig daw itong uminom ng kung ano-ano. Sabay inilabas pa nito ang dila na para bang natutuwa sa ideya. Napahawak na lamang si Kyria sa kanyang ulo sa sobrang inis at hindi makapaniwala sa nilalang nakaharap niya. Sa kanyang isip ay naalala niya na sinasabing naglaho na ang lahat ng demon gods at heavenly gods, ngunit matapos makita ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang kamahalan ay hindi pa rin siya maaaring maging kampante. Pagkatapos nito ay nagsimulang ikwento ni Kyria ang tungkol sa mga nangyari 20 taon na ang nakalilipas. 20 taon na ang nakaraan, bago tuluyang bumagsak ang heavenly demon realm, bigla na lamang naglaho ang mga Diyos at ang kanilang mga kaluluwa lamang ang bumaba sa middle realm. Ayon sa mga kwento, ang mga celestial beast na dating itinuturing lamang na mga alaga ng mga Diyos ay naging mas malakas sa pamamagitan ng pagkain sa katawan o kaluluwa ng kanilang mga amo. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang Authority of the Four Symbols na matatagpuan lamang sa Avalon. Ngunit dahil tuluyan ng bumagsak ang mismong realm, kalaunan ay naglaho rin ang mga celestial beast at tanging ang kanilang mga authority na lamang ang naiwan. Napaisip naman si Kyria dahil ang authority ay isang uri ng kapangyarihang walang pisikal na anyo. Ngunit nang mapatingin siya kay Charcoal at mapansin niyang mayroon itong tunay at pisikal na katawan, lalo siyang nagtaka kung ano nga ba talaga ang nilalang na ito. Bigla namang tinawag ni Annabel si Kyria kaya napalingon siya rito. Tinanong niya kung nakapagdesisyon na ba daw ito tungkol sa kanilang napag-usapan. Sumagot naman si Annabel na oo at sinabi niyang matapos niya itong pag-isipan ay hindi naman daw pala ganoon kasama ang mga kondisyon ni Kyria. Pagkatapos ay nilapitan niya si Kyria at hinawakan ang kamay nito. Muli siyang lumapit ng husto sa mukha ni Kyria at sinabi na may isa pa siyang pabor na gusto niyang hilingin. Lalong nanlaki ang mga mata ni Kyria sa ginawa ni Annabel,
Lalo na nang mas idikit pa nito ang sarili sa kanya at sinabi na kung sakali daw bumalik ang kanyang ama, sana ay maayos nitong maipaliwanag ang lahat sa kanya. Sabay sabi na pagmamay-ari naman daw siya sa ngayon ni Kyria. Masayang ngumiti si Annabel na parabang talagang natutuwa siya sa sitwasyon. Napailing naman si Kyria at tinanong kung nasaan na ba daw ang matapang na ugali nito kanina. Sinabi rin niyang gagawin niya ang makakaya niya upang kumbinsihin ang kanyang ama, ngunit kailangan ding tuparin ni Annabel ang kanyang napagkasunduan. Nang marinig yun ni Annabel ay labis siyang natuwa at hindi makapaniwala na talagang pumayag si Kyria. Sa sobrang saya niya ay bigla niyang niyakap si Kyria at masayang nagpasalamat. Nagulat naman si Kyria sa biglaang pagyakap at namula ang kanyang mukha habang nagtatanong kung ano ba ang ginagawa nito. Lumayo daw ito sa kanya. Tumugon naman si Annabel at nakangiti itong nagtanong kung nahihiya ba daw si Kyria. Dagdag pa niya, ang cute daw nito kapag nahihiya. Lalo namang namula ang mukha ni Kyria at sa sobrang hiya ay hindi niya namalayang itinulak niya palayo si Annabel. Nagulat naman si Annabel sa ginawa niya bago ito muling nagtanong kung ano nga ba daw ang layunin ni Kyria sa lahat ng ito. Napaisip naman si Kyria kung ano talaga ang kanyang magiging layunin. Dagdag pa ni Annabel gustuhin man daw niya ito o hindi ang layunin ni Kyria. Magsasama pa rin daw silang dalawa sa loob ng 10 taon. Kung kaya dapat lang daw na malaman niya kung ano nga ba talaga ang gusto ni Kyria. Napaisip naman si Kyria at patanong na sinabi na una sa lahat, sinabi ni Kyria na ang kanyang unang layunin ay sugpuin ang rebelyon at patatagin ang buong loob ng imperyo. Umusok naman ang ulo ni Annabel sa inis nang marinig yon dahil napaka-obvious naman daw ng sagot na yon. Para sa kanya, ang unang dapat gawin ni Kyria ay makuha muna ang imperial throne. Napakamot naman sa ulo si Kyria bago nakangiting sinabi na kahit ganoon kalaki ang ambisyon niya, mahihirapan pa rin siya dahil may isang napakalakas na kapatid na matatag na humaharang sa kanyang daan. Biglang lumaki ang mga mata ni Annabel at nagtatakang nagtanong kung may mas nakakatakot pa raw bang halimaw kaysa kay Kyria. Nakangiti namang sumagot si Kyria at sinabi na maaaring magbago ang lahat mula ngayon. Samantala, sa hindi kalayuan, sa mataas na bahagi ng kanyan, tahimik palang pinagmamasdan ni Sir Kane ang dalawa. Sinundan pala niya si Kyria hanggang sa lugar na yun at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Kyria na maging kakampi ang Northern Witch na si Annabel Grace. Habang pinag-iisipan ang kanyang nakita ay napangiti si Sir Kane at napagtanto niyang talagang nagiging interesante na ang mga pangyayari. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang hood sa kanyang ulo at sinabi sa kanyang sarili na dahil napakarami ng nagawa ang prinsipe, marahil ay panahon na rin para siya mismo ang kumilos. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.